Welcome back ulit sa ating YouTube channel. May gagawin tayo uling simpleng tutorial. Ito kasamaan to ng mga nakuha natin sa surplusan. Ito ibang klase naman yung itsura. Ang problema nito, pagka natin na no display siya o wala siyang power. Pero pagka chinarge natin, yan, umiilaw yung indicator light na nagcha-charge. Ito, iba naman yung naging kaso nito. Okay? Mayroon siyang indicator light na nagcha-charge pero wala siyang display. Wala rin siyang sounds. O hindi siya umiilaw din. Pero may charging light siya. Okay, ito yung i-tutorial natin kung paano natin i-repair sa madaling paraan. Yan, meron tayong USB to USB. Sasaksak lang natin sa charger ng cellphone. Tapos tatry natin dito sa mismong USB port kung magkaka-display. Yan, kung napansin nyo, nagka-display siya pero wala siyang sounds. Okay, namatay siya, no? At least nagkaroon siya ng buhay. Yan, nagkaka-display siya pero wala siyang sounds. Pagka ganyan ang problema, pwede pa siyang magawa. Ito ang kinagandahan ng USB to USB. Yan, meron tayong in-upload na ganitong klase dati. Pwede nyong pasyalan sa aking YouTube channel. Ngayon, bubuksan muna natin kung ano yung naging problema nito. Kung baguhan pa lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag nyo pong kalilimutan mag-subscribe. Click nyo na rin po yung ating notification bell button para updated po kayo sa ating video. Mga pwedeng panggalingan nito, pwedeng may problema yung baterya, o mahinang magkarga, pwede rin yung ayaw niya mag-charge. Pero check muna natin yung kanyang battery. Sa tester natin, dapat nakaset tayo ng DC 10 volts. Pagka analog yung gamit nyo, may polarity yan. May positive kaka negative. Yung kanyang pulang wire, yan yung positive natin. Tapos yung negative ay yung black. Pero 0 volts yung ating na-read. Walang supply na pumapasok dito. Dapat may 3 or 4 volts na pumapasok man lang dito. Ngayon, ano ba nangyari? Bakit ayaw niyang mag-charge, no? Pero may indicator light naman siya. Yan, may indicator light siya. Pagka ganitong umiilaw, yung charging port natin ay okay yan. Sa mga baguhan, pagka ganyan ang naging problema, yung supply ng baterya ang ating check muna. Dapat dito, pagka nakasaksak yung ating charger, may masusukat tayong voltahe. Pero ito wala. Ngayon, hugutin natin to. Dito pa lang, malalaman nyo na eh. Pagka naka-on dapat to, na tinanggal natin yung baterya, dapat magkaka-display siya. Pagka tinanggal kasi natin yung baterya nito, at nakasaksak yung ating charger, dapat magkaka-display yan. Ngayon, yung unang step na gagawin natin dito, para malaman nyo yung problema. Ngayon, nakasaksak dapat yung ating charger. Sukatin natin yung voltahe na pumapasok sa baterya. Yan, pagka baguhan ka, dapat tanggal yung baterya muna para masukat natin yung supply dyan. Ngayon, nakaset tayo ng 10 volts. Yan, range tayo ng DC. Dapat may masukat tayong 5 volts dito. Yan, may nasukat tayong 1.8 volts lang. Dapat dito may masukat tayong 5 volts. Yan ang normal voltage niyan para mag-charge yung baterya natin. Para mas maintindihan ng mga nagsisimula, ipapakita ko yung sirkito nito. Iba kasi yung sirkito na ginamit dito sa ganitong modelo eh. Para mas maintindihan ng mga nagsisimula, kung mapapansin nyo, walang charging IC. Ang ginamit na parts lang dito para mag-charge yung resistor, tsaka yung diode. Yan yung ginamit niya para mapa-charge yung ating baterya. Sa ganitong modelo, dalawa lang parts yung ating i-check, yung resistor o yung diode. Nakaset pa rin tayo ng DC 10 volts. Yung negative ng test prod natin sa body ground ng charging port. Tapos itong isang positive ay sa resistor. Yan, kung mapapansin nyo, may voltaheng pumapasok. Yung positive ng test prod natin, sukatin natin dito sa may kabilang terminal na resistor. Kung mapapansin nyo, may 1.8 volts lang siya. Dapat dyan nasa 5 volts. Malaking bagay yung pag-checking voltage para mahuli natin yung problema. Katulad niyan, nasa 1.8 volts lang dito.
Dapat dito talaga ay may 5 volts ang pumapasok para ma-charge niya yung battery. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung naging problema. At anong dapat na resistor yung dapat nating gamitin. Yung ginamit na resistor dito, yung mismong chips niya ay 1R0. Ang equivalent nun sa resistor, 1 ohm. Pero mas maiintindihan siguro ng mga baguhan kung lalagyan natin ng diagram. Yung circuitong ginamit dun sa pagcha-charge, para mas maintindihan nyo, meron siyang charging port. Okay, may positive, negative yon, diba? Tapos ito yung pinaka-supply niyan, yung positive. Tapos may naka-connect yan na resistor. Ito yon. Tapos may diode. Ito yung positive niya, ito yung negative. Itong negative na to, ng diode, yan yung nakakonect sa positive ng battery. Yan, positive. Yan yung circuito nito. Ngayon yung naging problema nito, yung resistor na to. Yan yung 1 ohm. Yung nakalagay sa chips niyan, 1R0. Ang equivalent niyan yung 1 ohm na resistor. Pwede natin gamitin yung resistor na 1 ohm na 1/2 watts. Para ma-connect natin doon sa Bluetooth para mag-charge siya. Yan, pinapaliwanag lang natin para mas maintindihan ng mga nagsisimula. Yan naman yung mission natin para makatulong. Kahit hindi na natin alisin yung resistor doon sa nakakabit doon, itatap lang natin to. Dahil nag-open lang naman yung ating resistor na nasira. Puputulin lang natin ito ng pagganito para magkasya. Hihinang lang natin yan. Hinangin muna natin yung dalawang terminal ng resistor para madaling ma-connect doon sa mismong kakabitan natin. Yan, ipakita ko sa inyo kung paano ko kinonect. Yan, nakaparallel lang din sa mismong resistor na 1 ohm. Kung sa diagram yan, dito lang natin tinap yun. Okay? Para mas maintindihan ng mga nagsisimula. Tapos try natin. Dapat pagka kinabit ko itong charger, magkakaroon na siya ng display. Yan. Pagka in-on ko to, dapat magkakaroon siya ng display. Yan o, nagka-display siya. Tapos yung kanyang indicator light na charging ay medyo mahina kasi wala pa siyang baterya. Pagka nakakonect yung baterya natin, mas liliwanag yan. Okay? Ganyan yung nagiging sistema. Pagka hinugot natin to, mamamatay yan. Pero pagka i-off natin at binuksan natin, magkakaroon din siya ng display kahit wala yung baterya. Pagka walang baterya to, pagka nilagyan natin to ng sounds, magkakaroon siya ng sounds pero distorted o putol-putol. Ganyan yung nangyayari sa kanya pagka wala pa siyang baterya. Yan, pinapaliwanag lang natin para may idea kayo kung wala pang baterya, ganyan talaga nangyayari. Ito pinakamahalaga sa lahat pagka ganito ang circuito na resistor lang tsaka diode yung ginagamit, i-check nyo yung baterya. Yung mga ganito kasing baterya, ito hindi ko pa nagagalaw to eh. Ito pa rin yung nakakabit dyan. Tanggalin natin to. Papakita ko sa inyo kung tama ba itong nakalagay na battery o hindi. Gamit lang tayo dito ng pangkalas muna. Yan, susungkitin ko lang to. Ito medyo maluwag. Hindi ko lang alam kung pinalitan na to o hindi. Pero meron siyang silicone at nakahinang lang. Pero kung ganito ang itsura, wala siyang BMS, di ba? Yung gagamitin natin dapat dyan, yung may BMS. Kasi diode tsaka resistor lang eh.
Ito, bumuo ako ng isang may BMS. Yan, mayroon siyang board. Tapos, nilagay ko lang uli yung plastic para safe yung battery natin. Ito yung kailangan pagka diode lang tsaka resistor. Safe to pagka meron siyang BMS. Siya kasi yung magka-cut off ng battery pagka full charge na o di kaya pagka yung malolobat. Yan. Ilalagay lang natin dyan. Pero pang-demo lang to. Mamaya lalagyan natin ng glue stick para hindi rin siya matanggal. Yan. Safe na safe nang gamitin to. At naka-display na rin siya. At pagka chinarge natin, kahit na mapabayaan siya, mapu-full charge siya pero magka-cut off. Ito yung kinagandahan pagka may BMS. Napaka-simpleng tutorial pero sigurado namang may napulot kayong idea sa mga ginawa natin. Yan. Thank you very much po at pakilike na rin po yung ating button para ganahan naman po tayo pag-upload sa susunod. Maraming salamat po.